Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channel. Tulad ng sinabi ko noong nakarang video na ang isusunod ko ay ang troubleshooting ng spin air dryer machine. So, bago tayo sumabak sa troubleshooting, kinakailangan alam natin yung circuit. Dahil hindi tayo makakapag-troubleshoot kung hindi natin naintindihan yung circuit. Ibig sabihin, kinakailangan alam natin kung paano gumagana ang spin motor. Dito guys, kinakailangan i-review muna natin itong circuit para maklaro sa inyo kung ano itong electrical wiring connection. Ito yung ginawa kong diagram. Kung makikita nyo, ito yung power cord, 220 volts. So, ito yon. Ito naman yung fuse. Ito yung fuse. At ito naman yung spin timer. Ito naman yung door switch. Ito naman yung capacitor. At ito naman yung spin motor. So, mula dito sa power cord, ito ay dumaan sa fuse. Ito, makikita nyo, ito yung fuse natin. At dumiretso dito sa timer switch. Ito yung fuse, dumiretso dito sa timer switch. Yan. Pagkatapos, dumaan dito sa timer switch, dumiretso naman dito sa door switch. Dumaan dito sa door switch. Pagkagaling ng door switch, dumiretso dito sa terminal ng motor. Guys. At pagkatapos ay dumiretso dito sa capacitor. Right. At ang ito naman na green na terminal ay dumiretso dito din sa capacitor. At ito naman yung common, yung blue. Galing ng motor, dumiretso dito sa power source. Ngayon, ipapakita ko muna sa inyo na gumagana ito. So, yan ay gumagana yung spin motor natin. Ibig sabihin yan ay buo ang kanyang electrical circuit. Ngayon mag-uumpisa na tayo sa troubleshooting. Sa spin air dryer machine ay mayroon siyang tatlong common na trouble. Una, yung no power. Ibig sabihin ng no power, pag isinaksak nyo yung spin air dryer machine, pag pihit nyo ng timer switch ay hindi umiikot yung kanyang dryer basket, or totally ang kanyang motor ay hindi umiikot. So yan po ang no power na trouble. Pangalawang trouble ay ang humming sound. Ibig sabihin, pagka paandar nyo o pagpihit nyo ng timer switch ay may maririnig kayong ugong lang, umuugong lang yung motor. Katulad nito ay umuugong lang ang kanyang motor.
Ang pangatlo, ang noisy motor or mayroon siyang knocking sound. Ibig sabihin na may naririnig kayong ingay na nagmumula sa motor or may kumakalampag sa ilalim ng air dryer machine. So, yan ang tatlong common problem ng air dryer machine. Ngayon, unahin natin i-troubleshoot yung no power. Pag mga no power, halimbawa nagsaksak kayo ng air dryer machine at pag-pihit nyo ng timer switch ay walang response yung motor. Ang unang isi-check nyo dyan, siyempre yung outlet. Minsan kasi, yung mga outlet natin ay nasisira yan. Katulad nito guys, baka ganyan na ang outlet na sinasaksakan nyo, ay pagdudahan nyo na yan. Isa rin yan na dahilan kung bakit no power ang machine natin. Sunod natin i-check yung power cord ng air dryer machine natin. Ang mga power cord ay minsan ay nasisira yan. Katulad nito guys ay sira yung kanyang power cord. Mayroon din ganitong sira ng mga power cord. So, isa rin yan na dahilan kung bakit no power ang spin dryer machine natin. Isusunod natin na check yung kanyang fuse. So, iyan na guys ang kanyang fuse. Kung makita nyo, yan ay nangitim or parang may sunog sa loob, yan po ay pumutok na ang kanyang fuse. Kahit wala kayong tester, ay madali nyo makita kung sira na ang fuse o hindi dahil yan po ay glass type. Karamihan na dahilan yan kung bakit pumuputok yung fuse ay sira na ang spin motor. Ibig sabihin ay shorted na yung kanyang windings. Halimbawa naman ay okay ang kanyang fuse. Ang isusunod natin ay i-check natin yung timer switch at ang kanyang door switch. Dito guys, ipapakita ko sa inyo ang example kung may problema yung timer switch. Halimbawa putol. Dahil isa rin yan na dahilan ng no power. Yan guys, halimbawa putol ang timer switch natin. So tingnan nyo ngayon, i-plug natin at paanda rin ang spin motor. So pag paandar natin ng dryer natin ay hindi gumagana. Yan, makikita nyo, hindi gumagana. So bakit? May may putol yung timer switch. Halimbawa lang ito guys na may problema yung timer switch. Ngayon nagpalit na tayo ng timer switch. Na-confirm natin na yan ang sira. Yan. Tanggalin muna natin yung plug. Na troubleshoot at may putol, naibalik na yung putol. Yan. Balik natin ng ganon. So, yan guys, naibalik na natin. Yan, ipa-plug natin yung ating machine. So, ngayon, papaanda rin natin. Kita nyo guys, gumagana. So ibig sabihin na-solve na natin yung problema ng timer switch. So isa yan na dahilan kapag no power yung spin dryer machine natin. So dito naman tayo sa door switch or lead switch na tinatawag. Halimbawa ito may problema ay hindi rin gagana yung spin dryer natin. Halimbawa ito putol ito. Yan. Yan, ganyan. Putol yan. So, isaksak natin. So, kita nyo guys, hindi gumagana itong dryer motor. Dahil nga putol yung door switch natin. So ngayon, na troubleshoot na siya.
yung door switch naayos na, ibalik natin. Yan o, gagana ngayon. So nasolve na yung problema kunyari. So yan, pag putol yan, hihinto yung motor pagka may problema yung door switch. Yan. Minsan mapapansin nyo na yung takip ng spin dryer natin, pag idinidiin saka lang siya umiikot. Pag hindi nyo dinidiin, hindi siya umiikot yung spin dryer na machine natin. So dito yan nagkakaroon ng problema. Dito yan, itong switch na to. Yan, kung makikita nyo ay hindi gumagana. Pagka ganyan guys ay door switch ang problema. So isa yan na nagiging dahilan sa no power natin, itong door switch na to. So kailangan tingnan nyo, baka naman door switch ang dahilan ng spin motor nyo. So ngayon guys, punta naman tayo dito sa terminal ng motor natin. Halimbawa yung dito may putol. Yan, may putol yan galing sa terminal ng motor. Ngayon, ipihitin natin. Kita nyo guys, hindi gumagana dahil may putol. So ngayon, kunyari nakita natin yung putol ng motor. Ngayon ibabalik natin yung terminal. Kunyari na-fix na natin yung motor, yung trouble. Na-solve na natin, nakita. Okay guys. So saksak natin. Ayun. So yan guys, umandar ngayon yung spin motor natin dahil sa na-fix natin yung trouble. Ibig sabihin, nakita natin yung putol. So dito naman tayo sa isang terminal ng spin motor. Kunyari ito yung naputol dito. Yan. Dito siya sa common na putol. Ngayon, isasaksak natin. Yan guys, kung makikita nyo, ay hindi gumagana yung spin motor natin. Dahil, siyempre, putol siya. So ngayon, halimbawa, ay na-fix na, nakita, nadugtong na okay na. So, ibabalik natin. Yan guys, umandar na. Itong demonstration ko ito, ipinapakita ko lang sa inyo ang mga posibilidad na sira ng spin motor natin. Halimbawa, bigla itong natanggal. Yan. Bigla may naputol, ay hindi yan kaagad aandar. Okay guys. So, ibig sabihin, lahat dito ng terminal, pag natanggal galing sa motor, ay hindi gagana yung spin motor natin. So, ganon ang mga posibilidad na sira sa no power na trouble. Mula dito sa power cord, fuse, timer switch, door switch, at motor. Ngayon guys, punta naman tayo sa humming sound o
o pagpaandar ng spin dryer natin ay umuugong. So ito ay common din ito na trouble sa spin na motor natin, na pag inon natin dyan, iuugong lang. Dito pagka umuugong yung spin na dryer, una nyong titingnan itong brake cable, dahil ito minsan ito ay kinakalawang at napuputol. At ito pag naputol ang brake pad, ito yung brake pad natin ay lalapat dito yan sa coupling. So pag paandar natin ay hindi ito iikot itong spin dryer itong spin na motor, dahil nga lumalapat itong brake pad. Isang na dahilan yan na umuugong. So tingnan natin guys, saksak natin. So yan, hindi umiikot yan. At yan hindi pwede magtagal dahil iinit yung motor. So dyan ay uugong lang yung motor. At kung hindi yan mamalayan at minsan hindi yan naririnig, o nang mangyayari ay itong fuse natin ay puputok. Itong fuse na to puputok ito dahil nga nag-overheat at nag-short na dito yung windings itong motor. So isa ito na dahilan kung bakit umuugong yung spin na dryer motor natin. Pangalawa na dahilan kung bakit umuugong ang spin na motor natin ay itong kapasitor. Kunyari ito ay sira itong kapasitor. Yan. Tanggalin natin yan. Sira yung kapasitor. Yan. So isaksak natin. Pitin natin yung timer switch. Ayan guys, so makikita nyo umuugong yung motor at hindi rin pwede magtagal yan dahil puputok yung fuse natin dyan. Yan o, narinig nyo, yan ay ugong yan, umuugong yung spin motor natin dahil sira nga yung kapasitor. So ngayon kunyari nagpalit na tayo ng kapasitor, na-fix na natin yung trouble. So ibabalik natin itong terminal na to. Ngayon isasaksak natin. So yan guys, gumagana. Minsan din nasisira yung bushing niyan at shafting. Isa rin yan na dahilan kung bakit umuugong yung spin motor natin. Pero kadalasan yan, brake cable at kapasitor ang dahilan. So dito guys, konting tip lang sa inyo. Halimbawa, ganito, isinaksak nyo yung spin na dryer. Tapos pinihit nyo yung timer switch, umuugong lang. Tapos ngayon pag pinihit nyo ito na yung dryer basket, pinihit nyo na umikot, ibig sabihin ito yung problema, kapasitor. So dito naman tayo sa panghuli guys, yung noisy motor or knocking sound. Pag pihit nyo ng timer switch or pagpaandar nyo ng machine na maingay, ito yon ang nagiging problema. Yung plate ng brake pad ay minsan lumuluwag ang mga tornilyo niyan. Yan ang nagiging dahilan kung bakit umiingay yung spin na motor natin. Yan, yung plate na yan. May tatlong tornilyo dyan. Minsan ay lumuluwag yan. Yan ang kumakalansing na naririnig nyo.
Pagka napapansin nyo naman na sobrang maalog yung kanyang dryer basket, ang dahilan dyan yung mga paa ng motor. Minsan natatanggal yan yung mga tornilyo or napopotol yung mga spring. Kahit anong balance nyo ng damit ay ganun pa rin, ay maalog. Yan ang dahilan po, ay putol na yung spring or natanggal na yung mga paa. So, yun ang mga dahilan kung bakit maingay o maalog yung spin air dryer machine natin. So, hanggang dito na lamang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nakapagbigay ako sa inyo ng konting idea or kaalaman patungkol sa troubleshooting ng mga spin air dryer machine. At kung sakali man ay mayroon kayong hindi naintindihan sa demonstration kong ito, ay mangyari po lamang na mag-comment o mag-message sa Facebook account ko, ay malugod ko kayong sasagutin.